Okay, good evening po. Ako po si Christine Chavez from Dynamic Quantum Class. Ang i-discuss ko po sa inyo is tungkol po sa mindsetting po. Tungkol po sa result, action, ability, work, and habit. So, mag-umpisa po tayo sa tinatawag na result. One form ng result is yung income mo o your salary. Ang tao ba may control dito? Meaning, kontrolado mo ba ang paglabas at pagpasok ng pera? If you say yes, paano kung sabihin kung wala kang control dito? Don't worry kasi kaya kong i-prove sa'yo yan. As an employee, kaya mo bang pataasin yung salary mo? Di ba si boss ang may control dyan? Kahit pag overtime ka, meron pa yung fixed amount yan, equivalent sa work mo. Sabi ng life, meron ka dapat universal control sa pagtaas at pagbaba ng result mo. Right now, meron kang partial control kasi nakokontrol mo yung pagbaba ng result mo in the form of gastos and expenses. Tama ba? So, action. Okay. Para lumabas ang result, ano ang kailangan ng tao? Action. Pero ito ang problema. Nauubos yung oras ng tao studying, working, and doing business. Tingnan mo yung formula. Time plus effort is equal to life. Meaning, kung saan mo inuubos yung time, oras mo, kung saan mo inuubos yung effort, pagsisikap mo, yan yung life o buhay mo. Ability. Para makagawa ka ng isang bagay or para magawa mo ang isang bagay, kailangan mo ng ability. Ito yung reality. Maraming tao nakapokus sa result, hindi sa ability. Ang tanong, bakit ka magpo-focus sa result? Do you think tataas ang result kung mababa ang ability? What if kung baliktarin natin, pataasin mo yung ability, what will happen to your result? So my question to you is, bakit ka nagpo-focus sa result? Bakit ka nagpo-focus sa kitaan kung wala ka pang ability? Work. Pag pumasok ka sa company, napapataas mo ba yung ability mo? Karamihan ng tao sasabihin, oo, natututo ako sa trabaho ko eh. Pero what if I tell you na hindi mo pala mapapataas yung ability mo pag nag-work ka? Don't worry, I will prove that naman. Pag nag-work ka ba, napapataas mo yung income mo or salary, di ba fiction? Yung iba sasabihin, mag-OT. Mag-OT para tumaas yung result. Pero di ba ang OT rate fixed din? Yung iba naman magsisipag. Magsisipag daw para ma-promote. Paano kung kahit anong sipag mo, hindi ka naman pupromote? Di ba lahat yan si boss ang may control? Meaning, kung hindi mo mapataas yung income mo, paano mo sasabihin na napataas mo yung ability mo? What if gawin natin? Habang nag-work ka, mag-buy and sell ka. Tataas mo yung income mo. Maraming tao ang hindi naiintindihan na pag meron ka palang bagay na hindi alam, tapos pinag-aralan mo at nagawa mo at napataas yung income mo, yun pala yung pagpapataas ng ability. So what if kung nagtatrabaho ka at nag-buy and sell ka, kamusta yung result mo? Agad ka ba tataas? What if I told you, kaya kong pataasin yung ability mo in just 21 days? I don't mean na mayaman ka na o may resulta ka kagad. Pero iba ka na mag-isip, iba ka na magsalita, iba na yung tingin mo sa lahat ng bagay, which is what you need para mapataas yung result mo. Habit. Balik tayo sa ability. Ang ability pwede mag-form as habit. Meron kasing negative habit and meron din positive habit. Negative habit, mga bagay na ginagawa mo na di nagpapataas ng result mo. Example, paglalaro ng games, pagsusugal, pag-iinom, etc. Positive habit, mga bagay naman na ginagawa mo na nagpapataas ng result. Pag pinagbasa ka ng makapal na libro, babasahin mo? Mahirap, di ba? What if umpisahan natin isang araw isang page, then next day, 2 page, hanggang maging habit mo na at maging madali yung bagay na mahirap. Maganda, di ba?
doon natin i-base yung effectiveness mo. Kung effective ka na, ibig sabihin, tumaas yung ability at kasunod na yung pagtaas na result. Opportunity. Pasok tayo sa level 2. Pag-usapan naman natin is yung tungkol sa opportunity. May i-share ako sa yung principle, it's about opportunity. Tanungin kita, kung bibigyan kita ng 1,000,000, masasabi mo bang opportunity to? Eh kung sabihin ko sa'yo na papupuntahin kita sa ibang bansa, sagot ko lahat para dun ka magtrabaho, masasabi bang opportunity to? What if sabihin ko sa'yo, hindi yan opportunity? Don't worry kasi patutunayan ko naman sa sa'yo yan. Yung mga pinaniniwalaan mo ngayon, okay lang ba na kung pabibitawin muna kita dyan? Kahit bigyan kita ng 1,000,000 ngayon, kung wala ka namang ability i-handle yung 1,000,000, ano kaya yung mangyayari sa pera mo? Kung papuntahin naman kita ngayon sa ibang bansa at gawin kitang manager ng isang kumpanya, kung wala ka namang ability, ano kaya mangyayari sa'yo? Alam mo kung ano yung opportunity doon? Yung tao mismo, anong idea meron siya kaya niya nabigay yung 1,000,000. Kaya niya magbigay ng 1,000,000. Anong connection meron siya? Bakit kaya niyang papuntahin ka sa ibang bansa? Kung ituturo niya sa'yo yung mga ginawa niya, do you think mawawalan siya doon? Mawawala sa'yo yon? Do you think mawawalan ka ng 1,000,000? Pag nakita ka ng ganitong klaseng tao, willing ka bang pakawalan yung taong yon? What if ako yon? Hehehe. Bakit kasi idea kasi to? Pag narinig mo to and you think kaya mo and magkaroon ka ng napakagandang resulta, tingin mo ba kakalimutan mo to? Pasok naman tayo sa tinatawag na effectiveness. Maraming tao ang nakatingin sa effective na negosyo, effective na kumpanya, effective na produkto, buti pa yung mga bagay na yon effective. Ikaw, effective ka ba? What if ganito gawin natin? Ikaw yung effective, yung kumpanya hindi. Yung produkto hindi. Tingin mo mabibenta mo yung produkto nila? Siyempre, effective ka eh. Yung tamtax na walang kwenta, di ba nabibenta? Ito yung maganda. What if kaya kitang gawing effective? At bibigyan kita ng effective na kumpanya na may effective na produkto, ano sa tingin mo mangyayari sa'yo? So, punta naman tayo sa knowledge. Balik tayo sa ability. Para lumabas yung ability, ano dapat yung meron ka? Knowledge. Akala ko dati, kapag matalino ka sa academics, may laban ka sa field. Pero iba pala yung knowledge sa academics, iba din yung knowledge sa life. Mas okay pala na mas marunong ka sa life kaysa mas marunong ka sa academics. Si Manny Pacquiao ang yumaman, di ba? Kahit hindi siya magaling sa academics. Pero dahil sa experience niya, dahil sa life, pinataas niya yung ability niya sa boxing, kamusta siya ngayon? Milyonaryo. Interest. Saan ang galing yung knowledge na yon? Sa interest. Tatanungin kita, lahat ba ng bagay na interesado ka, ginagawa mo? What if I tell you hindi? Lahat ba ng subject mo nung bata ka, interesado ka? O, di ba hindi? Pero ginawa mo. So, hindi lahat ng ginagawa mo, interesado ka. Isa pang tanong, tingin mo ba, karamihan ng tao, interesado sa trabaho nila? Ikaw ba interesado ka sa trabaho mo? Sinong gustong mautusan? Maghugas ng pinggan, tumayo ng 8 hours. Sinong gustong mawala ng oras sa pamilya? Wala. Pero ginagawa mo. Dahil kailangan ng pera. Kailangan magtrabaho. So, ito yung tinatawag na acceptance. Yun yung tinatawag na acceptance. Ito yung hindi ka interesado at hindi mo tanggap yung ginagawa mo, di ba mabigat gawin? Mabigat sa loob. Agree ka ba? Eh kung hindi ka interesado pero tinanggap mong gawin, di ba gumagaan? Tinanggap mo kasi kailangan mong gawin. Bakit?
Importance. Diyan pumapasok yung importance o halaga. Pwede nating sabihin ito yung moral at immoral na bagay na nagagawa ng mga tao dahil kailangan nilang gawin. Dahil meron sila importanteng rason para gawin ito. Halimbawa na lang, single mom na maganda at sexy, pinasok yung pagiging GRO. Nagsasayaw, binibenta yung katawan, immoral yun sa karamihan. Pero kailangan niyang gawin para buhayin yung anak niya. Ayaw niya, ayaw niya pero ginagawa niya dahil mas importante yung anak niya. Isa pang example, pagpatay immoral yon. Pero what if biglang may nagbugbog sa'yo at kung gusto kang patayin? Di ba makikipagpatayin ka para maligtas ang buhay mo? So, believe. Papasok din dito yung belief or yung mga bagay na pinaniniwala ng isang tao. Sa belief, ito yung nakabase to sa mga bagay na nakikita mo at narinig mo. Yun yung pinaniniwalaan mo simula bata ka. Simple, yung trabaho, alam mo ba yan dati? Hindi, di ba? Nakita mo lang at narinig mo. Kaya naniwala ka. Agree ka ba? Yung mga courses schools, alam mo ba yan dati? Hindi, pero narinig at nakita mo, kaya naniwala ka. Influence. Ito yung tinatawag na influence. Saan mo nakukuha yung influence? Ito yung mga nakukuha mo sa paligid. Sa mga taong kilala mo, sa mga taong di mo kilala, or sa mga napagmasdan mo. Process of becoming. Lahat ng ito mula sa effectiveness hanggang influence, ito yung tinatawag na process of becoming. Ito yung mga bagay na pinagdaanan mo para makuha mo ang mga bagay-bagay. So, pasok tayo sa level 3. So, idea of principles. So, ito, HTM, TW, how to make things work. WDY, HTMT, why do you have to make things work? WIT, DW, what if things don't work? So, HTMTW, paano mo pinapagana ang trabaho mo? Inaaral mo yan, pinagsisikapan. WDYHTMTW, bakit kailangan mong aralin? Ba't kailangan mong pagsikapan? Simple, dahil kailangan mong kumita or kailangan mong mag-promote. WITDW, paano pag di mo napagana, anong mangyayari? Tatanggalin ka. Pag tinanggal ka sa trabaho, anong gagawin mo? Agree ka ba? Hanap ka ulit ng trabaho. So, doon tayo pumasok sa tinatawag na desire. Yan yung tinatawag na desire. Hindi ka papayag na hindi gagana ang isang bagay or hindi ka papayag na mawalan ka ng trabaho. Kung nasa iyo na yung desire at dumaan ka sa process of becoming, bakit ka pumapayag na ang resulta mo ay ganito lang kaliit? Sustaining income. Ano yung dapat magkaroon lahat ng tao? Ito yung sustaining income. Ito yung pera na pumapasok sa'yo kahit hindi ka na nag-exert ng effort. Saan galing ang sustaining income? Sa asset. Asset, ito yung mga bagay na nagpapasok sa'yo ng pera na hindi ka nag-exert ng effort. Ano ang kadalasang pagkakaintindi ng tao sa asset? Karamihan, iniisip ito yung alahas, kotse, bahay. Pero ang tanong, nagpapasok ba ng pera yon? Ito example, ikaw nagtatrabaho ka ng mabuti at nakapag-ipon at bumili ng bahay. Ikaw ba willing kang paupahan yung bahay na yon? Hindi, di ba? Tama kasi baka baguhin or baka masira lang. Eh kung ganito ang gawin mong diskarte, paupahan mo yung bahay mo ng 25,000, tapos mangupahan ka sa tag 5,000 na bahay, how do you feel may automatic 20,000 monthly income ka? Pwede o hindi? Tanong, nag-e-exert ka pa ba ng effort dyan? Yan yung tinatawag na asset. Isang bagay na nagpapasok ng pera sa'yo kahit hindi ka nag-e-effort. Pero hindi kayo yaman dyan kasi isa lang yan. Pero paano kung paramihin mo, kamusta asset mo?
Tanong, meron ba ang karamihan ng mga tao ng sustaining income sa employment? Para makuha mo yung asset, anong sinasabi ng magulang mo? Mag-aral ng mabuti. Para makuha ng magandang trabaho, in short, magkaroon ng career. Ito yung 40 years mong pagdadaanan, kaya pag-uusapan natin mabuti. Ano pa kaya sa tingin mo ang sinasabi ng magulang natin para makuha mo yung asset? Mag-abroad. Pwede nating sabihin yung abroad career yan. Pero, ang totoo, meron namang mga di nakapagtapos ng pag-aaral, pero nakapag-a-abroad. Ano pa kaya? Tumaya sa loto, mag-asawa ng mayaman, agree ka ba? Nangyayari to. Pero, iisipin mo, ano ba to? Chance or guaranteed? Guaranteed. Chance. So, di mo dapat yung panghawakan. Kasi, kung yan lang yung parang aasahan mo, edi sana yung perang pinag-aral mo, edi sana pinagtaya na lang ng loto. Or yung pinagpaganda na lang ng itsura mo para makapag-asawa ka ng mayaman. Agad ka ba doon? Pero ipagpalagay natin, tumama ka sa loto, which is talaga namang nangyayari. Saan mo dadalhin yung pera? Ang pera kahit gaano kalaki, di ba nauubos? Anong gagawin mo sa pera para di maubos? Di ba sa business? Nakapag-asawa ka ng mayaman. Bakit ba yung taong yun mayaman? Basta tayo, kasi because of business. Ito yung pang-up. Yan. Pag-usapan natin yung pangatlo na tinatawag na business. Ang business, ano ba to? Temporary or permanent? So, ito yung, yan. Ang business, temporary ba or permanent? Yan. So, punta tayo sa level 4. Yan. Ito. Meron kasing 4 na paraan ng pagkita ng pera. Yan. Merong 4 na klase kung paano kumita ang tao. Yan. Unang paraan. Maliit ang kumita, pero pag tumigil ang kita, titigil. Pangalawang kitaan, maliit ang kumita, pero pag tumigil ang kita, titigil. Maliit ang kumita, pero pag tumigil ang kita, tuloy-tuloy. Ito yung pang-4. Malaki kang kumita, pero pag tumigil ang kita, tuloy-tuloy. Ano yung pinili mo dyan? Siguro yung pinili mo, maliit kang kumita, pero pag tumigil ang kita, tuloy-tuloy. Pero may maganda pa dyan. Yung pang-4. Malaki kang kumita, pero pag tumigil ang kita mo, tuloy-tuloy. Tama? Yan. So, bago ko explain sa'yo yan, punta muna tayo sa career and employment. Pag-usapan natin yung career at employment abroad. Ano ba to? Temporary or permanent? Karamihan ng tao nandito. Ano bang gusto ng tao? Ano bang gusto mo? Temporary or permanent? O bakit? O di ba? Pero bakit nasa temporary ka? Ang layo ng gusto ng tao sa ginagawa nila. Pero hindi ko sinasabing sa employment at abroad walang pera. Pwede pang malakang kinikita mo dito. Marami akong nakitang nag-a-abroad, seaman, caregiver, nurse, ang lalaki ng ipon. Uuwi ng Pilipinas, pero ano nangyayari? Pagdating dito, gastos dito, party dyan, bili doon, painom dito, tapos ilang buwan aalis ulit. Bakit? Kasi naubos na yung ipon. Agree ka ba? Ang point is, inabot ka na ng 40 years para lang ma-realize na dapat kang mag-business. So, dyan pumapasok yung ways to earn. So, yan yung tinatawag na 4 na klase na kitaan kung paano kumita. Yung pang-4, yun yung pinakamaganda. Malaki kang kumita, pero pag tumigil ang kita, tuloy-tuloy. Ang hindi nakita ng tao, ikaw pumili nito, pero
andun ka sa number 1 and number 2. Ikaw ang nagdesisyon nito, pero tulad ng sinabi ko kanina, paniniwala mo yan. At kung ano yung pinaniniwalaan mo, yan yung magiging buhay mo. Gaano ka kasigurado na ang pinaniniwalaan mo ay tama, lalo na sa paraan ng pagkita ng pera. Ang lagi ko nga tinatanong, ang tao ba nagdidesisyon ng mali sa buhay niya? Ikaw ba, tatanungin kita, magdidesisyon ka ba ng mali sa buhay mo? Ang tanong, satisfied ka ba sa buhay mo or sa mga desisyon mo? Ang nakalimutan ng mga tao, nagdidesisyon sila ng mali lalo na pagdating sa pagkuha ng resulta at ng pera. Agree ka ba? Business. Pag-usapan natin ngayon ng pangatlo at pang-apat or yung tinatawag na business o negosyo. Ang business, temporary or permanent? Depende. So you mean, depende sa negosyong itatayo. Okay, ang negosyo ba kaya mag-isip mag-isa? Ang negosyo ba kayang gumalaw mag-isa? Ibig sabihin pala, hindi depende sa negosyo, depende yan sa capabilities ng tao. Depende sa tao kung maululugi or hindi. Problema ng tao pagdating sa negosyo, ano yung problema ng tao? Bakit ayaw niya pumasok sa negosyo? Fear, risk, ability, business skills and knowledge, capital, pera, time. Ang pinaka-common kong narinig sa problema is yung time. Sasabihin sa akin, wala akong time. Pero what if sabihin ko sa'yo, may hiring na trabaho sa katabing building nyo. Times 3 benefits, times 3 salary, mag-a-apply ka ba? O di ba biglang may time ka na? So common disease problem sa pera. Wala akong pera. Pero sa totoo lang, hindi naman pera ang problema. What if ganito naman? Sabihin ko sa'yo, bro, meron akong Fortuner, binibenta ko brand new, legal lahat, 10,000 ko lang binibenta. Anong gagawin mo? Bibilhin mo ba? Oo, tanga lang yung di kukuha niyan. Ang totoo, hindi naman talaga pera. Hindi lang nakita ng karamihan ng tao yung importance ng business. Agree ka ba na hindi pera? Fear. Bakit kasi sabi ng mga tao, risky yan, ayoko niyan? What if sabihin mo sa akin, risky yan? Okay, sige. Magtatrabaho ka buong buhay mo, pagdating mo ng 60, palalabasin ka na, retirement. Ngayon, dahil wala ka ng pera, ang galaw ng pera mo ay puro palabas, gastos, gamot, pagkain. Uulitin ko, ang pera kahit gaano kalaki nauubos. Ngayon, anong gagawin mo para hindi maubos yung pinaghirapan mo ng 40 years ng pagiging empleyado? I'm sure wala kang ibang maisip, kundi mag-business. Pero sinabi mo risky. Ano bang mas risky? Yung edad mo ngayon o yung magbi-business ka ng 60? So bakit sinasabi na maraming tao na risky ito? Kung in the end, papasukin at papasukin pa din nila ang business. Kung later mo inaral ang negosyo, later kang kikita. Kung ngayon mo inaral ang negosyo, ngayon ka kikita. Yun ang principle. Agad ka ba doon? Kung matututunan mo din pala, bakit mo dinidelay? Ability of business, knowledge and skills. Sasabihin ng tao, wala akong alam dyan. Okay, tanungin kita. Magsabi ka nga sa akin ng unang beses na ginawa mo na alam mo na. Yung mga tao ba na nagtatrabaho, alam na nila kaagad yung gagawin nila? Yung hindi. Hindi mo talaga alam dahil sa una pa lang wala ka naman talagang alam. Natutunan mo lang. Hey, 2 million. What if I tell you, sa edad mo ngayon, after 2 years, may 1 million ka na? Anong pakiramdam? Pero at the back of your mind, malaki ang 1 million. Mahirap kunin yan in just 2 years. Bakit? Kasi buong buhay mo, yung mga nasa kapaligiran mo, walang magawa dyan in just 2 years. Malamang nga, yung iba, hindi pa kayang mag-ipon ng 50K.
Ngayon, magda-doubt ka. Yung ibang tao, iisipin pa, niloloko sila, binobola sila. Bakit? Kasi nga, nagtatrabaho sila buong buhay nila, hindi sila nakakita ng 2 years na nagtatrabaho na kumita ng 2 million. Take note, ang tao kasi natutunan ay employment skills and knowledge, hindi business skills and knowledge. Malamang, pag sinabi mo yan sa businessman, sasabihin sa'yo, ang liit naman ng 2 million in just 2 years. Agree ka ba? Nothing. What if ganito? Sa edad mo ngayon, magtatrabaho ka hanggang 60. Sabi ko kanina, time plus effort equals life. Tingin mo, kung hindi ka magdinegosyo, saan pwede mag-end up? Nothing. Masakit to. Pero may choice ka ba pag di ka nagnegosyo? Tulad ng paulit-ulit kong sinasabi, ang pera kahit gaano kalaki, nauubos. Anong tawag sa pera pag naubos? Nothing. Kailan? Ngayon alam mo na kung bakit takot na takot yung mga taong magnegosyo. Alam mo na kung bakit close-minded yung mga tao sa negosyo. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, kailan dapat magnegosyo? Kailan mo bubuksan yung mind mo sa pagninegosyo? Ilang taon ang palalagpasin mo bago ka magsimula? So, ayun po, yun po yung mga pinipresent ko sa mga para po mas maintindihan po kasi ang tao po kasi hindi sila career-oriented. Hindi sila business-oriented, career-oriented po sila. So, ibig sabihin, kapag nag-present ka po ng business sa kanila, kapag hindi mo po na-open yung mind nila kung ano yung mangyayari sa kanila, in just 40 years ng buhay nila bilang empleyado, hindi po nila maiintindihan na kailangan po nila mag-business ngayon pa lang habang bata pa sila. So, yun po, mas, kung aaralin po natin na mas maganda po magnegosyo in the age na kahit nagtatrabaho ka ngayon, pwede ka pa rin magnegosyo sa ganung paraan. So, kung, kung malalim po yung pag-uusapan natin, marami po tayong matututunan na hindi naman nakakatakot magnegosyo. Kailangan lang din po natin aralin kasi hindi naman po lahat ng bagay na inumpisahan natin, madali po siya. So, lahat ng bagay na pag-aaralan naman po siya. So, kapag may mga tanong pa po kayo, add nyo lang po ako sa Facebook, chat nyo po ako, text nyo po ako, para po may tackle po natin yung mga iba pong tanong nyo at masagot po natin ng ayos po.